Okay. At dahil diyan, pwede na po tayo magsimula. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, si Martin Romualdez po ay ayan na nga, nagsalita na, pinabulaanan itong mga pahayag ng bagong testigo ni Marcoleta. Ganun din po, no? Hindi lang po si Martin ang dinawit dito po sa flood control fiasco ng mga testigo. Yung Yusek Bernardo ay idinawit din po itong opisina ng Office of the Executive Secretary sa pamamagitan ni Olaybar. Tsaka po etong si Chis Escudero, Nancy Binay, no? Yun po yung mga bagong nadawit dito naman po sa panig ni Yusek ng DPWH Bernardo. Yan po mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Pag-usapan natin, ay yun nga pala, no, yung reaction po, hinihintay po rin natin hanggang ngayon, no? Yung pong ating mga dilawan at kakamping, pati po yung media natin, katakataka po na hanggang sa kasalukuyan, ganun pa rin po, no? Duterte pa rin. Sa tagal po ng hearing na ito, hindi naman matagal na, sa ilang, pang ilan na ba to? Panlimang hearing na po. Tatlo kay, tatlo na rin pala kay Lacson. Tama ba? 6 na hearing. Wala pa rin pong nadadawit sa pamilyang Duterte, pero Duterte pa rin po ang gustong banatan ng mga dilawan, ng mga makabayan black, pati ng media, pati ng mga artista. Ito po, damay na nila si Marcoleta, no? Marcoleta na ngayon ang pangunahin nilang binabanatan. Ang tanong, mayroon na po ba nakapagturo sa mga Duterte at kay Marcoleta na tumanggap ng salapi, tumanggap ng bilyon-bilyon? Ha? Kasi ang problema rito, sa isang banda, ang pinagbibintangan natin, tumatanggap ng bilyon-bilyon, daang milyon, no? Sa isang banda, yung sinisisi ng media, ng mga dilawan at kakamping at ng mga makabayan black, ni 5. Wala pong tinanggap dito sa flood control. Si Marcoleta na ngayon ang paborito nilang banatan. Bakit po? Si Marcoleta ang tagapagbunyag. Yung iba po sumusunod na lang para hindi magmukhang engot. No? Si Marcoleta po yung unang naglabas sa mga diskaya na yan, na maging testigo. Mapaamin na yung malalaking itong si Saldico at saka si Martin Romualdez. Ngayon naman po, si Marcoleta na naman yung naglabas sa testigong si Gutesa, no? Dating Marine. At kahit na ano pong tanong sa kanya, hindi po napagbabago yung testimonya. Alam niyo po, madali lang naman po, no? Bakit po mas kapani-paniwala pa yung testigo ng mga testigo na to? Si Gutesa at saka si Diskaya. Kasi po, sila nagpahayag ng kanilang testimonya within, hindi po umalis, no? Pagkatapos po nilang magpahayag ng testimonya, hindi po nagpunta ng NBI, hindi po nawala ng ilang oras, mismo, no? Yun po yung pagkakaiba ng testigo na pagkatapos magbasa ng testimonya, dadalin sa NBI para magsampa ng reklamo, pero ilang oras na po ang nakalipas 'Di ba? Oh. Ayaw man natin pagdudahan, alam niyo po yung mga tao po na nagsasabi ng tapat, kababasa mo pa lang, kino-question ka na sa binasa mo, pinaiikot-ikot ka na, yung mga nagsisinungaling po,
kayang paikutin, eh. Lalo na kung kababasa niya lang. At marami nga pong pagtatangka lalo na 'to si Erwin Tulfo na alam po natin na, si Erwin Tulfo po ay alam na alam natin na napakalapit kay Martin Romualdez nung kung matatandaan niyo po yung kasagsagan, ah, ah, yung, kasagsagan po ng, smuggling ng bigas. Matatandaan po natin kahit saan po si Martin umiikot sa mga palengke, sino po ang, kasama? Sino po ang numero unong Julalays? Si Erwin Tulfo, oh, 'di ba? Kaya kino-question ni Erwin, eh. Ano po yung nangyari eto, mga maliliit na bagay baka hindi na natin napapansin. May biglang papel, ang bilis po ng pangyayari 'no, may biglang papel na hawak si, Erwin Tulfo na galing daw sa Malacanang. Tignan niyo nakapag-research, teka nga pala, anong koneksyon ng Malacanang? Bakit mayroon koneksyon si Erwin Tulfo sa Malacanang? 'Di ba senado ka? Ibig sabihin ang researcher mo taga Malacanang? Okey lang sana kaya nahuhuli ang tao sa bibig, eh. Okey. Ano po kinalaman ng, Malacanang diyan sa imbestigasyon? Siguro, alam niyo naman si Erwin Tulfo hindi naman po natin masasabing kasing talino 'yan ni Marcoleta o kasing talino 'yan ni teka sino pa naubusan ako ng naubusan ako ng masasabing matalino sa Senado. Sila Chis Escudero at saka Alan Cayetano, 'di ba? Hindi naman na hindi naman sinasabi na kasing talino 'yan, kaya nabibisto sa bibig, eh. Biruin mo sabihin mo sa Senado, meron po nagbigay sa'kin galing Malacanang. Galing Malacanang? Teka pala muna, ibig sabihin ang researcher mo taga Malacanang sa sa background nito ni Gutesa? O 'di napahiya siya. Kasi yung galing sa Malacanang, sabi mo kanina, ganito pa tanong niya, sabi mo kanina, pagkatapos mong, naglingkod bilang, sundalo ikaw ay, diretso na ng, Coca-Cola ba? Coca-Cola. Eh, bakit nakalagay dito sa research sa papeles na galing Malacanang? Teka pala muna, kitang-kita niyo po yung kuntsabahan ng Malacanang ito't mga 'to. Bakit galing sa Malacanang yung ipansisira mo kay Gutesa? Yan ang una kong tanong, eh. Bakit galing sa Malacanang? Bakit hindi galing sa Senado o sa mga researcher mo o sa mga tauhan mo? Kaano-ano ka ng Malacanang? Senador ka, hindi na ka naman taga Malacanang, eh. 'Di ba? Okay, so napatunayan natin na kahit na anong panlilito, yun po ang, ganun po. Kaya humihirit 'tong mga senador na wag munang tanggalin si Bernardo kasi kababasa niya lang ng kanyang testimonya, eh. Tapos dadalhin niyo kaagad sa ibang lugar, mawawala ng ilang oras pagdating dito. Ano po yung hinala ng mga tao 'pag gano'n? Kino-coach niyo na o pinapakabisado niyo na yung mga 'di ba? Hinala lang po 'yan, hindi ko sinasabing 'yan ang ginawa niyo. Kasi imposible naman. Napakabilis, bakit hindi niyo po dinala sa NBI si Gutesa para ma-file-an niyo ng kaso si Martin? Oh, 'yan yung mga tanong natin sa inyo, eh. Okey, tingnan niyo po yung ginagawa ng mga kalaban, yung mga anti-Duterte po.
Si Marcoleta naman ngayon ang binabanatan. Ang tanong, meron bang nagbintang kay Marcoleta na tumanggap siya ng milyon-milyon laban sa bukod kay Montulfo. Tulfo din. Tulfo din di ba? Si Montulfo, may kredibilidad pa ba si Montulfo na magbintang? Bukod po kay Montulfo, meron pa ba nagbintang kay Marcoleta na tumatanggap siya ng pera? Lalo na po yung regular yung kada merong flood control project, meron. Wala. Okay, ano lang po natin. Ito katulad ng dati, ang denial po ni Martin, basahin lang natin. Sabi po ni Martin, the so-called testimony of Senator Marcoleta's witness is outright and complete fabrication. Nothing more than desperate attempt to link me to supposed kickbacks where none exist. Pilit na pilit. Ganyan lang. Ganyan lang po siya lahatan Pilit na pilit. Hindi yan totoo. Walang, tignan nyo kickbacks where none exist. Wala raw yung kickback na yun. Hindi raw totoo na siya po ay pinadadalahan ng male-maleta. Ang usapan po rito, male-maleta. No? Yung pinakamalaki pong dinala. 46 maleta. Ang maleta, more or less, isang maleta. Bakit po totoo? Bakit po katiwa-tiwala itong si Gutesa? Maski po yung kilo pinatunayan. Ang sabi ng mga diskaya, dahil sanay po silang magbigay ng pera, cash, sa mga politiko at saka sa mga mandarambong na politiko at mga mandarambong na ahensya ng pamahalaan. More or less, at tayo hindi natin alam yan Pag hindi ka nakakakita ng pera kung gaano karami yung 1,000,000 sa 1,000 cash, hindi mo makikilo. Kasi lulan-lula na tayo. Siguro hanggang 100,000 nakahawak ako. 100,000 na cash na bago galing sa bangko. Pero sabi ng diskaya, more or less ang 1,000,000 ang 1,000,000 ay tumitimbang ng 1 kilo. Pucha, ganun ba? Sino po makakaisip nun na more or less ang 1,000,000 ay 1 kilo? Yung mga tao po na nakakapagbigay ng mga milyon-milyon. Sila lang po makakaisip nun. Ako hindi ko naisip na 1 kilo pala ay 1,000,000 katumbas. Paano po? Bukod po sa pagtatanong, panlilitong tanong ni Erwin. Dito kay ano na nga? Nakalimutan. Nakalimutan ko na. Gutesa. No? Bukod sa panlilito na hindi naman niya nalito. Pahiya si Tulfo ron Kasi binanggit niya yung iba't ibang sabi naman ni Gutesa sa kanya, isa lang ang sinabi ni Gutesa. Parang ang gustong palabasin ni Erwin na hindi totoo yung sinasabi ni Gutesa na isa lang yung pinanggalingan niya tapos kay Saldico na agad. Tauhan po to ni Saldico dati. No? Tauhan po to si Gutesa, kaya nga siya taga-deliver ng pera Anyways, balik po tayo rito. Sa timbang lang po, sabi niya, yung isang maleta daw ay may nakalagay doon stick on, kung ano man yun. May nakalagay daw doon 48 million. Tapos ang isang maleta daw, kasing bigat daw siya, sabi ni Gutesa, halos kasing bigat ng isang kabang bigas. So, tama po yun. Kung 1 kilo, ang 1,000,000, 48 kilos yun. Ang isang kabang bigas ay 50 kilos.
So dun pa lang po eh. Hindi po yan maiisip ng hindi nakapagbuhat ng perang ganong kalaki. So isang maleta, 48 million, more or less daw kasing bigat ng isang kabang bigas. Oh, sticky note, yon. Imagine ninyo, hindi po yan maiisip ng taong nagsisinungaling. Ako po, hindi ko po tanungin nyo ko kung gaano kabigat yung 48 million, hindi ko po masasabi sa inyo. Wala akong ideya eh. Oh. Pinatunayan yan ng tao na naglalagay ng daan-daang milyon, si Diskaya. Siguro, sa sobrang dami ng pera nila, paano kaya natin ito shortcut na kiluhin nga natin yung 1 milyong kilo. Kung ilang kilo yung 1 milyon. Kaya nakakaano po nakaka-amaze, no? Nakaka-amaze po yung ultimo yung detalye ng timbang. Kaya mahirap pong sabihin na putya nagsisinungaling yung tao na yan. Kasi mukhang hindi naman mayaman yung Gutesa, itsura, 'di ba? Hindi naman mukhang milyonaryo yan. Imposible naman na natsambahan niya. Oh. Imposibleng natsambahan niya na yung kilo. More or less, tama siya. Sa mga simpleng ganyang paraan, makikita mo yung tao kung nagsisinungaling o hindi. Nariyan na po sila, hindi naman nila. O yung iba, bakit hindi siya tinatanong? Parang tinanong din siya ni Hontiveros. Nakalimutan ko na lang yung tanong ni Hontiveros eh. Para mates. Okay, ano pa po? So yun po yung missing link eh, di ba? Lahat tayo aminado na, pati po yung mga kasamahan niya sa Kongreso, aminado na yan na merong hindi maipaliwanag na mga gawain itong si Saldico. Oh, bakit siya nag-i-insist ng insertion? Si Toby Chanko, tinuturo siya na siya yung mastermind ng pag-insert. Okay. Ngayon, alam na natin yan lahat. Before kahapon, ang hinahanap natin, sabi natin ako pala, kung ayaw nyo idamay ang sarili nyo. Sabi natin, sabi ko, nilalaglag nila si Saldico kasi hindi papayag yung tao eh. Hindi papayag yung tao na walang malaking tao behind dito po sa nakawan na to. Hindi po sila makakapayag na sila lang, mga kontraktor lang at DPWH. Kalokohan po yan. Sino po maniniwala na yung DPWH at kontraktor lang ang nagsasabuatan? Imposible, di ba? Oh. Naniniwala rin tayo yung congressman, paulit-ulit ng mga testimonya nitong mga engineer, yung mga proponent, yan po yun eh. Tama po yan, naniniwala po ko riyan sa mga proponent na yan. Bahala na yung mga politikong magpaliwanag dyan. Mas, ganito po ang sinasabi ng mga engineer. Mga magnanakaw po tong engineer. Aminado sila magnanakaw sila. Kasi ghost project yung inaamin ni Bryce Hernandez tsaka yung mga kasama niya eh. May ghost project sa Bulacan. Aminado sila. Hindi na sila gumawa ng proyekto. Nanghiram lang sila. Nanghiram lang sila. So sa buhatan ng engineer at saka ng mga kontraktor. So si Diskaya, umaamin si Diskaya. Ano inamin ni Diskaya? Bago pa mag-bidding, alam na nila mananalo sa buhatan ng mga kontraktor at saka ng mga DPWH. So DPWH, kontraktor, meron, di ba? Ngayon,
Imposible na sila-sila lang. Putyan, tatanga naman ng mga politiko natin. 'Di ba? Sinangkot nila, may mga pangalan. Dini-deny lang nitong mga sinasangkot. Hindi kami, wala kaming kinalaman diyan. Putya, kayo na po magpasya. Sino po ang mas totoo? Yung gusto niyong palabasin ng mga etong mga tinuturong proponent, mga senador at congressman na hindi sila kasabwat? Walang kasabwat na politiko? Ibig sabihin, nagugoyo yung mga politiko na gumagastos ng milyon-milyon sa eleksyon para mahalal. Yung mga politiko na milyon-milyon po ginagastos o daang milyon pa. Wala sila. Ano lang sila, pikit mata lang sila. Na hindi nila nakikita yung ginagawa ng engineer at saka ng mga diskaya, mga kontraktor. Imposible. Imposible na walang kasabwat ng mga politiko. Okay. 'Di ba? Kaya nga, nung malakihan na yung rally, napilitan na ngayon na ilaglag si Saldico. Ano si Saldico? Siya pinakamalaking tao na kasabwat before kahapon. Siya na yung pinakamalaking politiko. Appropriations Committee Chairman. Tama nga naman. Pero yung mga tao hindi satisfied eh. Putya, imposible. 'Di ba? Imposible na magawa yan ni Martin Romualdez, congressman siya, ni Saldico. Imposible na hanggang kay Saldico lang. So natukoy na natin ngayon. Tumataas dito sa DPWH yung contractor, as is na yan eh. Sila Diskaya na yan eh. Yung SunWest na yan. Yung mga Sims na yan. Lahat. Kasabwat yan lahat. Walang kontraktor na hindi kasabwat. Ano sinasabi ng mga nila Bryce Hernandez? Lahat po may lagay. Lahat po nabibigyan. Lahat nabibigyan nila. Nabibigyan lahat ng proponents. Pag mas malaki po, putya, nagbibigay, hindi lang po kontraktor. Sila district engineer na. Kaya may nakalatag na pera eh. Tugma-tugma na po lahat. Ngayon, ang hindi nilang tumutugma, so, tumugma na lahat, pati yung mga testigo ni Boying, tugma-tugma na hanggang kay Saldico. So, yan yung kahapon. Sa utak po ng mga tao, okay na yan. Alam na namin yan. Ang gusto namin, imposible naman si Saldico. Lumabas po to. Lumabas na to si Gutesa. Ito yung hinihintay natin eh. Ano yan? Makikinabang lang si Saldico. Halimbawa ako speaker ha. Ako speaker. Puta, napakatanga ko bang speaker? Si Saldico nakaw na nakaw. Tapos hindi nakakarating sa akin. Wala akong alam. Wala akong kinalaman. Ano yung sinabi ni Ping Lacson kay Bunoan? It's either kasangkot si Bunoan or siya ay incompetent. Bakit hindi natin pwedeng sabihin kay Martin yun? Ngayon, eto, dinidinay lang lahat ni Martin. Tignan nyo tong isang denial pa ni Martin. Di ako nagnakaw ng pondo ng bayan. Kahit kailan, hindi ako nagnakaw ng pondo ng bayan. Hindi ko kailangan ng perang galing sa masa. Diyos ko. Ngayon, kayo pong mga mamamayan, kayong nakikinig ngayon, tinatanga ba kayo? Tanga ba kayo? Dalawa lang po yan eh. Maniniwala ba kayo na hanggang kay Saldico lang? Di ba? Ang problema dito sa mga politiko na to, ninanakawan na tayo, ginagawa pa tayong bobo. Pwede ba naman yun? Ngayon, anong ginagawa nila? Sinisiraan na si Gutesa.
Sinisiraan si Marcoleta. Hanggang diyan lang naman kayo, eh. Subukan niyo yan siraan ng siraan si Marcoleta. 'Pag napikon yung mga iglesia ni Cristo. Ngayon, tama po yan yung sinasabi. 'Di ba? Yung katwiran natin kay Marcoleta, yan yung pinakamalaki nilang pagkakamali, yung pagtabla nila kay Saldico. Dahil kung kasabwat na si Saldico at gusto nilang palabasin na si Saldico na ang pinakamalaking, pinaka-mastermind niyan, imposible yan. Kaya nila pinagtatago na si Saldico. Kaya kinakailangan kasi putya, nahuhuli nila lahat, eh. Bakit hindi niyo hulihin si Saldico? Bakit hindi niyo gamitin yung Interpol ngayon kay Saldico? May kaso na si Saldico. Oh. Bakit hindi niyo gawin yung kay Saldico yung ginagawa niyo sa iba? Lalo na sa mga Duterte. Alam mo, nagtaka rin ako muna kay Gutesa, eh. Bakit ayaw niya yung pailalim sa Senado? Tama nga naman, di ba? Bakit ako papailalim sa Senado? Mas delikado buhay. Baka siguro iniisip niya, putya, mga ano to, mga tao ni Martin to, yung presidente ng Senado. Alam niyo naman ang bintang natin sa presidente ng Senado, tuta ni Martin. Kaya yan, kalokohan po yan. Tapos ang denial mo, lahatan na naman. Wala akong ninakaw kahit kailan. Talaga lang. May kaso ka nga may kaso ka nga dun sa Amerika, sabi ni BP Sara, eh. Panunuhol at saka racketeering. Tapos wala ka ninakaw. Yan yung sabi ni BP Sara, eh. May kaso ka na, ginawa ka pa ring speaker ng pinsan mo. O ngayon, pag napalabas po, tama yung sinasabi ng isa nating viewer dito, yung comment. Pag si Martin nadamay, isang hakbang na lang, sasabihin natin, putya, imposible naman hindi alam ng pinsan niya yan. Kaya ganun na lang yung pagtatanggi nila, di ba? Kaya kita mo, may galing daw sa Malacanang. Dapat imbestigahan to si Tolpo, eh. Si Erwin, eh. Sino sa Malacanang yung nagbibigay sa iyo ng ng papeles agad-agad? Kalalabas pa lang ni Gutesa, meron na kagad info galing sa Malacanang. Bakit? Anong koneksyon mo sa Malacanang, Tolpo, Erwin? Huli kayo sa mga bibig nyo. Hindi kayang i-process ng utak, nahuhuli sa bibig. Hindi po naniniwala, matagal na pong pinaghihinalaan ng taong bayan si Martin Romualdez. Ngayon lang may nagturo sa kanya. Biruin mo yun. Kung ang binigay daw ni Axis sa mga tulpo yan, eh. Kaya yung tulpo, gaano kayo kalinis? Kaya sisiraan nyo na lang si Marcoleta, di ba? Montulpo. Gaano kayo kalinis? Ayan, Axis yan. Di ba partido nyo yan? Party list nyo yung Axis? Wala rin kayong pananagutan? Kung ako yan sa inyo, tanggalin ko na sa Axis si Congressman Yap. Para maniwala tayo na wala kayong kinalaman dyan. Pwede naman pong tanggalin yan, eh. Kung inyo po yung party list, pwede nyo pong tanggalin yung congressman nyo. Yung mga miyembro po ng party list. Kung wala kayong gagawin, ay party list, Axis. Yung party list nilang Axis. Kung wala kayong gagawin dyan, alam na. Pwede po yan, eh. Yung mga Axis, sasabihin lang nila, ay,
Sangkot ka sa ano, palitan na namin yan. Ayaw na namin dyan sa congressman namin. Ang binoto po ng mga tao, hindi po tao. Party list. Kaya pwede nilang palitan yan. Mga miyembro ng Axis Party. Kung hindi po sila kikibo dyan, kahit na nilantad na nitong si Gutesa, ang lakas din ng loob nung Yap eh. Bakit ka kasi sumasama? Yung lahat ng congressman, nag-iintay lang yung mga nag-iintay lang sa bigay ng mga diskaya. Ikaw sumasama ka pa? Hindi mo talaga, boy. Thank you very much kay Ishibashi na nagbigay sa atin ng 800 yen. Okay. Yun lang. Kung siya, paano raw tatanggalin kung financer? Yun lang. Okay, punta po tayo rito sa mga banal, no? Yung mga dilawan, yung mga Liberal Party, etong Akbayan, saka yung mga Makabayan Black. Okay. Dehin Bokike pa rin kayo, Duterte pa rin. Wala pa rin bang ibagsak? Ito balik ko lang mga kapatid. Marami sa inyo nanonood siguro hindi na mga bata, 'di ba? Kilala na natin yung grupo ng Makabayan. Ako po, buhat po na naging tao ko, lahat ng presidente ng Pilipinas na nakilala ko mula kay Marcos Jr. Sr. hanggang kay Marcos Jr. Lahat po yan, isa lang po ang sinisigaw ng grupo ng Makabayan. Makabayan na ngayon sila tawag. Pero dati iba pa tawag dyan. Bayan, KMU, LFS, lahat po. Yung mga grupo na yan, kagrupo nila lahat yan. Lahat po yan, isa lang po ang panawagan. Mula noon hanggang kay Duterte. Ibagsak. Marcos, ibagsak. Cory, ibagsak. Ramos, ibagsak. Estrada, ibagsak. Gloria, ibagsak. Ninoy, ibagsak. Noynoy, ibagsak. Duterte, ibagsak. Panay po ibagsak. Yung pinaka malalang pagnanakaw, eto na po ang gobyerno na to. Ang pinakamalala pong magnanakaw. No? Dahil lahat po ngayon. Ano sabi nila Bryce Hernandez, yung mga engineer ng Bulacan? Lahat ng proponents na bibigyan, lahat, wala po ni isang hindi nabigyan. Ibig sabihin, sa ayaw mo sa gusto, project mo yan, may porsyento ka. Ano po ibig sabihin ng sa ayaw at sa gusto? Kung ayaw mo, may kumuha ng porsyento mo. Lahat po yan, isa lang po ang sigaw nila, ibagsak. Bakit ngayon walang sigaw na ibagsak? Mas takot sila. Kasi kung nagkaisa lang po, lahat na yan, nanawagan po yung mga nagrally noon, putya, kanya-kanya sigaw. Kaya po nag-away yung mga pro-Duterte tsaka anti-Duterte doon. Paano? Anti-corruption na nga. Duterte pa rin yung gustong pag-resignin, si Duterte pa rin. Utak yan. Ito ang administrasyon ng pinagre-resign nyo, si Sara Duterte pa rin. Asan na po yung mga ibagsak? Ayaw po nila ibagsak. Bakit? Mauubos na sila sa isang Duterte presidency. Halos wala na nga natira sa kanila nung sa tatay. Mas malupit tong anak na Sara Duterte. Ayaw po nila. Kaya ito, may utang sa atin tong mga dilawan at mga ano na to. Yung mga Makabayan Black, talagang hindi po lalaban niya, hindi po niya na ano, kasi mas gusto nila yung Marcos. Bakit? Mas magsusurvive sila sa isang Marcos presidency kaysa sa isang Duterte na naman.
Halos maubos na sila. Pero eto pong mga banal na mga dilawan at kakamping, dito ka magtataka eh. No? May tapaoho. Hanggang ngayon, hinahanapan nila, Duterte pa rin na may kasalanan yan. Sige, hanapan nyo ng butas. Nakakita na naman si Risa Ontiveros. Sino nag-appoint sa'yo? Sino nag-appoint sa'yo? Sino nag-appoint sa'yo? Si Mark Villar. Si Mark Villar, kakampi mo, tanga. Bumaliktad na, kakampi, magkakakampi na kayo. Hindi mo ba naintindihan? Dinidiin mo yung kasama mo sa majority. Pugak ka, kala mo, Mark Villar, Duterte yan. Hindi mo maiugnay ngayon si Mark Villar sa mga Duterte dahil kakampi mo si Mark Villar ngayon. Ano ka? Akala mo kaya mong iugnay, Duterte pala ang ano sa'yo. Utot nyo. Duterte pa rin yan. Si Mark Villar, kakampi mo na si Mark Villar. Wala kaming pakialam sa mga ano ngayon. Sa mga Villar. Oh. Kakampi mo. Panatan mo. Huwag mong iugnay sa mga Duterte yan. Nag-appoint lang, tanga talaga to. Nag-appoint ang sisisihin mo, hindi yung tao. Umaamin na nga yung tao. Mangiyak-ngiyak pa nga. Pasensya ng pamilya ko, magnanakaw ako. Pasensya na kayo, gumawa ko na hindi naaayon sa batas. Pero okay lang yan. Hindi ka namin sisisihin. Isisisihin namin yung nag-appoint sa'yo. Diba Duterte nag-appoint sa'yo? Che. Inang utak yan. Ganyan po ang utak ng mga dilawan. Sino ba nag-appoint sa'yo, Bernardo? Duterte po. Ay, ganun ba? Ay, talaga makasalanan yung mga yan. Lahat ng mga yusek, appointed ng Pangulo, tangengot. O kaya kayo, mahihiwalay na kayo sa tao. Dahil ang tao, lantad na ang pinakautak ng mga nakawan na yan, nagsabi na ilan na natira? 46 yung diniliver kay Saldico. Tapos, ang binaba ni Saldico para i-deliver kay Martin, pinawasan na ng 11. 35 na lang. 35 times 48 million. Hindi ko na kayang utak yun. Kung ilang bilyon yun. Isang transaksyon. 35 na maleta. Isang transaksyon, 3 beses daw kada buwan nagtatransaksyon na ganun. Tapos, wala akong ano yung sinabi? Di ako nagnakaw. Kahit kailan, hindi ako nagnakaw ng pondo ng bayan. Hindi ko kailangan ng perang galing sa masa. Utot mo. May naniniwala? Pati kayong mga dilawan, hindi kayo naniniwala, di ba? Pati kayong mga vice ganda. Pero, si Marcoleta pa rin ang may kasalanan yan. Puta, si Marcoleta na nga dahilan para malaman nyo yung katotohanan. Si Marcoleta pa rin may kasalanan. Si Marcoleta yan, mga peking witness yan. Peking witness. Tinanong-tanong na nga. Peke pa rin sa inyo. Marcoleta yan. Mahirap po yun. 35 times 48 million. Ang dami nun. Puta, sakit sa ulo nun. Kalkulador. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong. Pwede po kayo magbigay ng reaksyon. At higit sa lahat, pwede po kayong